Hi mga palangga! Welcome back to my channel, and for today's video, I'll share to you my first bill and first payment with my China Bank Home Visa Platinum credit card. Before we start, let me share this verse to you from Exodus 14 verse 14. It says, "The Lord will fight for you. You need only to be still." So whatever battles we are facing at this moment, let's entrust everything to God because the battles belongs to Him. So this China Bank Home Visa Platinum credit card mga palangga is a cashback credit card that we can earn 5% cashback to any spending, no required category, and no required spending amount. I received my first bill mga palangga for this credit card 2 days after my statement date. So yung statement date as usual, makikita natin siya doon sa envelope kapag ma-receive natin yung credit card natin, kung saan naka-attach yung card. So, nandun yung details like yung credit limit, yung statement date, and sobrang importante talaga na alamin natin kung ano yung statement date kasi yun yung close date ng ating billing cycle, and doon din natin may expect na parating na yung ating bill mismo. So, for this credit card, I received the bill 2 days after my statement date. And na-receive ko siya mga palangga via email only. Kaya very important talaga na tama yung email natin doon sa bank system. Yung limitation din pala na nakikita ko sa app nila is hindi siya na nagre-reflect yung mga pending charges. Let's say for example kay Union Bank credit card ko, once gamitin ko agad yung credit card, like right away, magre-reflect na agad yung pending charges doon sa Union Bank app. Pero dito kay China Bank Home Visa Platinum sa China Bank app, hindi nagre-reflect yung mga pending charges. Yung nagre-reflect lang doon is yung mga posted charges, katulad din ng BPI, and mga other credit cards ko na nag-reflect lang siya kapag posted. Kaya sobrang importante talaga na meron tayong tracker, especially if you're using your China Bank Home Visa Platinum or China Bank credit card. So, napaka-importante talaga na meron tayong sariling tracker para hindi tayo ma-confuse or malito sa mga transactions natin. And since this is my first time to have a credit card with China Bank, so yung kanyang due date ni mga palangga is 21 days after the statement date. At kung gusto nyo din malaman kung kailan nga ba yung due date nyo, don't worry kasi mag-reflect naman sa SOA yung due date and also yung mga charges and fees na dapat nating malaman. Kaya very importante talaga na kailangan nating makita yung SOA natin para makita natin kung kailan nga ba talaga yung exact date ng due date ng ating mga credit card bills. At hindi ako magsasawang sabihin sa inyo mga palangga na ang credit card, kung ano lang talaga yung nagamit natin with our credit card, yun lang dapat yung expect natin ng mga charges o yung total amount due na mag-reflect sa ating SOA. And as usual, meron pa din siya nag-reflect na minimum amount due. Katulad din ng mga credit cards ko, other credit card bills ko. So, lahat meron talaga nag-reflect na minimum amount due. Pero, wag tayong magpapalin lang sa pagbabayad lang ng minimum amount due. Dapat ang lagi natin bayaran is yung total amount due ng ating mga credit card bill. Kasi once na minimum amount due lang yung babayaran natin, so doon na tayo magkakaroon ng mga fees and charges and interest na i-charge sa atin ni bank. Kaya karamihan sa mga credit card beginners is nahihirapang magbayad kasi nga hindi nila binabayaran agad yung total amount due. So always pay the total amount due mga palangga, not the minimum amount due. And again nga kapag ang binayaran lang natin is yung minimum amount due, so yung mga charges na yun, mga interest, is mag-reflect naman siya sa mga next bills natin. Pero kung ang babayaran natin lagi is yung total amount due on or before due date, so for sure, kung ano lang talaga yung nagamit natin sa ating credit card, yun lang talaga yung total amount na mag-reflect sa mga bills natin. Kaya wala tayong dapat i-expect na mga additional charges or additional fees or interest, especially kapag nagbabayad naman tayo on time with the total amount due on or before the due date of our credit card bills. Isa pa sa advantage mga palangga ng pag-check ng SOA natin, aside from the exact due date ng ating bill or kailangan nating bayaran, is also yung pag-review ng mga charges. Kaya once na ma-receive talaga natin yung bill, katulad ng nangyari sa akin, so once na-receive ko yung first bill ko, hindi lang dito sa first bill ko, pati din sa mga other credit cards ko, check ko talaga yung mga charges, yung mga transactions, dapat nagmamatch siya doon sa sarili kong tracker bago ko siya bayaran. And now, kapag may mga na-find out kayo na may mga built-in error or may mga error in charges or mga unauthorized charges. So, much better na kailangan na natin mag-reach out sa customer service bago natin bayaran yung ating mga credit card bills. Kaya, mas maganda talaga na dapat alam natin at tama yung ating binabayaran doon sa ating mga SOA natin. And kapag may mga confusion kayo, much better talaga na mag-reach out na sa CS nila para ma-explain sa atin kung bakit nga ba may mga charges na ganito.
At nang sa gayon, maiwasan natin yung mga additional charges na yun sa mga next bills natin or future bills natin. And pagdating naman sa SOA ko with China Bank, siguro masasabi ko is madali siyang basahin, unlike with the other credit cards ko ng mga SOA na medyo mahirap intindihin. Pero dito kay China Bank, sobrang dali niya lang intindihin yung kanyang SOA, yung mga statement, yung pagkaka-organize ng mga information dun sa SOA. So, sobrang dali talaga siya intindihin. And after ko nga ma-validate lahat ng mga charges, kung tama nga ba siya or nagtutugma nga ba siya dun sa tracker ko. So, ang ginagawa ko mga palangga is binabayaran ko na agad siya in full, agad-agad. Hindi na ako nag-aantay. Though, meron ako within 21 days bago bayaran, pero sobrang mas maganda talaga siya mga palangga kapag babayaran mo na agad siya. At wag na kayo mag-antay pa ng due date. Kasi normally sa mga payments, especially kapag gagamit tayo ng mga third-party payment processor, so it takes about 3 to 5 business days, ganon. So kung mag-aantay pa tayo, di ba, ng pa-due date na, so positive, tapos nag-delay pa yung payment, so charge tayo ng late payment fee. Kaya mas maganda na talaga na bayaran na agad natin siya ng isang bagsakan lang with the total amount due and also before the due date or kaya pagka-receive or pag-validate natin ng mga SOA ng ating credit card SOA. Nang sa gayon, we avoid confusions. And before we continue, kung matagal na kayo nanonood ng mga vlogs ko, mga credit card vlogs or mga travel vlogs, baka naman it's time for you na to support me with this channel by clicking that subscribe button and hit na rin ng like button para naman may recommend yung YouTube algorithm itong video na ito sa iba nating mga palangga. Maraming salamat po. And for processing my first payment naman kay China Bank, dahil wala akong savings account or deposits account kay China Bank, credit card lang talaga yung merong service ako or products kay China Bank. Kaya naman, I use Maribank. So, kagandahan naman sa Maribank, may mga other credit cards na doon. And fortunately, nakakatuwa kasi kasama doon yung China Bank sa listed ng pay bills. Kaya naman sa Maribank na rin ako nagbayad ng aking credit card bills for China Bank. Kung wala kayong Maribank or C-Bank, pwede nyo naman gumamit ng mga GCash or other e-wallets. So kapag sa GCash, hanapin nyo lang yung credit card, then China Bank credit card, and then enter nyo lang yung credit card number nyo. And sa Maribank naman, hanapin nyo lang yung credit card, then I choose China Banking Corporation, and then I input my credit card number. Ang kagandahan kasi kay Maribank, kapag magbabayad ako kay Maribank is walang additional fee or processing fee, plus may 5 pesos cashback pa sa bawat mga bills ko na pinaprocess doon sa Maribank. Kaya sulit na sulit talaga sa akin yung Maribank or C-Bank app. And for the waiting time naman nung payment, it took about 3 business days bago nag-post yung payment ko doon sa China Bank app. And lahat ng mga nagamit ko, lahat ng mga binayad ko is na-restore naman yung limit. And by the way, what I really like pala dito kay China Bank is lahat ng mga transactions ko is nakaka-receive talaga ako ng notifications via text and via email. Kaya, alam mo yun, nakaka-receive talaga ako ng mga alerts na may mga ganitong transactions. Kaya yun, isa sa mga nagustuhan ko talaga dito with China Bank is ayun, lahat ng mga transaction is meron mga notifications per SMS and via email. And another one dun sa kanilang China Bank app, meron ding option dun i-lock yung card. So kung gusto nyo i-lock yung card nyo, hindi nyo gamitin, so may option dun sa China Bank na i-lock yung ating credit card. And again, kung wala kayong deposit or savings account kay China Bank and credit card lang meron kayo, that's okay kasi nakapag-register naman ako sa China Bank app nila. Gamit lang yung credit card information ko. So kung credit card lang meron kayo kay China Bank, so much better na i-register din natin or i-access natin yung China Bank app para ma-monitor din natin yung mga transactions natin online. Siguro masasabi ko lang sa mga kailangan i-improve ni China Bank app is mag-post man lang yung mga pending charges or makita o mag-reflect man lang sa app yung mga pending charges. Nang sa gayon, kahit wala tayong tracker, makikita na agad natin yung mga pending charges. Kasi pag hindi kasi nag-reflect yung mga pending charges, nakakalito talaga siya. Pero again, kung wala naman hindi siya nag-reflect yung mga pending charges kasi most of my credit cards or bank apps talaga is hindi nag-reflect yung mga pending. Mag-reflect lang siya once posted na siya. Kaya sobrang importante pa rin talaga na meron tayong tracker. Yung tia-track natin manually. So sa case ko, ang gamit ko is yung Google Sheet para accessible siya sa kahit anong devices. Pero it's up to you naman. Pwedeng notebook, isulat nyo sa notebook yung mga transactions nyo. Pero kung ayaw nyo magbitbit ng notebook, so mas maganda na sa phone na lang sulat nyo yung mga transactions nyo sa bawat credit cards nyo para pagdating ng bill, ma-review nyo siya at mamamatch nyo siya kung valid nga ba itong charges na to or hindi. And then,
mababayaran nyo agad siya kasi alam nyo naman kung tama o hindi yung mga transactions dun sa bill. And isa pa pala sa nakalimutan ko is yung cashbacks niya mga palangga. So sa SOA lang natin, dun sa statement lang or bill lang natin mismo makikita yung total cashbacks na na-earn natin with the credit card. Hindi siya nag-reflect sa app, unfortunately. So kailangan talaga dapat tingnan talaga natin yung SOA kasi dun din nag-reflect yung total cashbacks earned natin. And again, may cap pala tong kayang cashbacks up to 1,500 pesos per month. Pero the good thing is, lahat naman ng transactions is eligible for 5% cashbacks. Kaya sobrang, talaga, ang laki ng chance na ma-earn talaga natin yung 1,500 pesos monthly. And next week naman mga palangga, so gagawa ko ng video about yung cashbacks, paano nga ba yung nagpo-flow ng cashbacks kay China Bank, kung totoo nga ba yung 5% cashback. So, share ko sa inyo mga palangga sa next video ko. Kaya, much better to click that notification button after clicking the subscribe para ma-notify kayo once I uploaded my next video. And kung may mga account-related questions kayo, may mga tanong kayo sa mga charges and so on nyo, again, always reach out po sa kanilang customer service kasi sila lang yung makakatulong sa atin at makakapag-explain ng tama kung ano nga ba meron sa mga charges natin na nakikita natin sa SOA. And always check our bill talaga palagi. So that's it for today's video. Maraming salamat ulit sa panonood. And again, this is JP and see you all on our next video. Have a great day. Bye!